Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father Red. Tayo po ay nakapaloob ngayon sa ikasyam na linggo, pagkaraan ng Pentecostes. Kung minsan po, mayroong mga bagay na sinasabi natin, kapag hinahanap natin, hindi natin matagpuan. Pero kapag hindi natin kailangan, doon natin nakikita yung bagay na hinahanap po natin. Ano po? Kung minsan ganyan sa buhay po natin bilang mga tao, kapag kailangan mo, doon mo hindi makita. Pero kapag hindi mo kailangan, doon nagpapakita. May mga bagay na kung minsan po kasi hindi natin napapansin ang halaga habang nasa atin. At ganoon din sa ating buhay. Marami tayong bagay na pinahahalagahan. Kayamanan, trabaho, kabuhayan, pamilya, yung mga ari-arian na meron tayo. Ang lahat ng iyan ay napakahalaga para sa atin. Pero ngayong linggo, may isang tanong ang ating mga pagbasa. Ano ba ang tunay na pinakamahalaga sa ating buhay? Sa unang pagbasa sa aklat ng mga hari, narinig po natin kung papaanong binigyan ng Diyos si Solomon ng pagkakataon na humiling. Humiling ka kahit ano ang gusto mo. Baka kung tayo iyon, kulang ang isang araw kasi ang dami-dami nating kahilingan sa ating buhay palagi. But si Solomon, hindi siya humingi ng kayamanan, hindi siya humingi ng mahabang buhay, hindi siya humingi ng tagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Isa lang yung bagay na hiningi niya. Ano po iyon? Isang puso na marunong. Isang puso na marunong umunawa. Dahil alam ni Solomon, kahit na marami kang bagay, kahit na marami kang mayroon sa buhay na ito, kailangan rin na malaman kung paano ito gagamitin. Ano po? Pwede tayong magkaroon ng maraming pera, pero hindi tayo marunong gumamit nito. Pwede tayong magkaroon ng mahabang buhay, pero hindi natin alam kung para saan natin ito gagamitin. Pwede tayong magkaroon ng maraming kaalaman, pero hindi natin ito marunong gamitin para umunawa sa ating kapwa. Kaya isa lang yung hiniling ni Solomon. Bigyan siya ng pusong marunong na kumilala kung ano ang tunay na mahalaga. At iyan din po ang makikita natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito. May isang taong nakatagpo ng kayamanan na nakabaon sa bukid. May isang mangangalakal na nakatagpo ng isang perlas na napakahalaga. At nung makita nila ang halaga ng kanilang natagpuan, handa nilang isuko ang maraming bagay para roon. Bakit? Dahil may mga bagay na kapag natagpuan natin sa ating buhay, nagbabago ang ating mga prioridad kung minsan. Hindi naman po sinabi ng ating ebanghelyo na masama ang lahat ng kanilang ipinagbili. Ang pinupunto po dito, may natagpuan sila na mas mahalaga. Kung minsan sa ating buhay, kapag nakatagpo tayo ng isang bagay na tunay na mahalaga, nagiging malinaw kung ano ang maaari nating bitawan sa ating buhay. Kapag mas mahalaga ang pamilya, kaya natin isakripisyo ang lahat ng bagay para sa ating pamilya. Kapag mahalaga sa atin ang kalusugan,
Kaya nating baguhin ang ilang mga bagay na nakasanayan natin. Ay dati, napakahilig ko sa lechon. Ngayon, hindi na kasi mahal ko na ang kalusugan ko. Ay dati, ganito, ganito, ganyan. Ngayon, iinom na ako ng iinom ng gamot. Ano po? Natagpuan yung mahalaga sa ating buhay. Kapag mahalaga sa atin ang isang tao, gumagawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng oras para sa kanila. At kapag ang Diyos ay tunay na mahalaga sa atin, hindi natin siya inilalagay sa natitirang bahagi ng ating buhay. Hindi yung kilala lang natin ang Diyos kapag may oras tayo, kilala lang natin ang Diyos kapag wala tayong ginagawa sa ating buhay, kilala lang natin ang Diyos kapag may problema tayo. Dahil ang lahat ng bagay na iyan ay nagpapahiwatig na ang Diyos hindi dapat maging extra lang sa ating buhay. Hindi siya parang dekorasyon lang na maganda kapag nandiyan, pero kapag hindi natin kailangan, doon nawawala sa ating buhay. Tinuturo ng ating mga pagbasa sa araw na ito, ang Diyos ang dapat maging sentro ng ating buhay palagi. Ang Diyos ang pinakamahalaga, higit sa lahat ng bagay na pinahahalagahan natin sa ating buhay. At kapag nasa tamang lugar ang Diyos, natututunan nating ilagay sa tamang lugar ang lahat ng iba pa. Mahalaga ang maraming pera, mahalaga ang pera kung minsan, pero hindi po iyon ang pinakamahalaga. Mahalaga ang maraming ari-arian, pero hindi po iyon ang pinakamahalaga. Mahalaga ang maraming kaibigan, ang maraming tao sa paligid natin, pero ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng tunay na kabutihan. Kaya't kung narinig po natin sa ikalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, alam nating ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Hindi niya po sinabi na ang lahat ng bagay ay magiging madali. Hindi niya sinabi na walang magiging problema. Hindi niya sinabi na hindi tayo masasaktan. Ang sinabi ni San Pablo, ang lahat ng bagay ay maaaring gamitin ng Diyos para sa ating ikabubuti. Kahit minsan hindi po natin nauunawaan, kahit minsan hindi natin pinili, kahit minsan may panahon na nagtatanong tayo, Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganito na naman ang sitwasyon ko sa aking buhay? No. Hindi po natin agad nakikita o nakukuha ang sagot, pero pwedeng-pwede tayong magtiwala palagi sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung ang Diyos ang tunay na pinakamahalaga sa ating buhay, alam po natin na kahit hindi natin nauunawaan ang lahat, hindi tayo nawawalan ng kanyang paggabay, hindi tayo nawawalan ng kanyang pagmamahal. At marahil mga kapatid sa pananampalataya, tanungin natin ang ating mga sarili habang tayo ay nagninilay. Kung may mga bagay na kailangan tayong isuko sa buhay na ito, may matitira pa kaya sa atin? Ano ang matitira kapag nawala ang pera? Ano ang matitira kapag nawala yung ating mga ari-arian? Ano ang matitira kapag humina ang ating katawan? Ano ang matitira kapag hindi nasunod yung ating mga plano sa ating buhay? Sana sa lahat po ng bagay na iyan na maaaring mawala sa ating buhay, manatili, matira ang pananampalataya. Sana sa lahat ng bagay na iyon na maaaring magbago sa ating buhay, ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi magbago. Sana sa lahat ng bagay na maaaring mawala sa ating mga kamay, ang Diyos
ay manatili sa ating puso. Dahil ang Diyos ay higit pa sa perlas. Ang Diyos ay higit pa sa kayamanang nakabaon sa bukid na natagpuan sa Ebanghelyo. Ang Diyos ang pinakamahalaga na mayroon tayo sa ating buhay. Amen.